Blessed are they who have kept the word with a generous heart and yield a harvest through perseverance. The Lord will guard us as a shepherd guards his flock. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for the gift of today. Today is the memorial of Saints Joachim and Anne, the parents of the Blessed Virgin Mary and the Lolo and Lola of Jesus. In today's gospel, we are being reminded about here the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it. And the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy. But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. Ito ang gospel the other day. The other day, yes. At ano ang sinasabi dito? Ang gusto kong pagnilayan ay yung memorial ni Saints Joachim and Anne, yung lolo't lola ni Jesus. Kaya nga today, we celebrate the Grandparents' Day because realizing na meron tayong lolo at lola. I myself is a lola. And sabi nila, yung mga lolo't lola daw ang spoiler sa mga apo. Hindi dahil sa mabait sila, kung hindi parang nagbabayad utang sila sa pagiging istrikto nila sa mga anak. So parang pangbayad utang yung kunyari, kala mo mabait, hindi. Medyo naghuhugas kamay si lolo at saka si lola kasi sobrang istrikto nila when they are raising their children. Well, hindi ko naman gustong sabihin na totoo yun. Madalas akong tanungin dahil ako may mga apo, totoo bang mas mahal ang apo kaysa sa anak? Hindi naman. Ang nagkataon lang, syempre mas mahal yung anak. Nagkataon lang, dumating ang apo at the time na sabik kayo sa bata. So, ibig sabihin, dahil sa ang tagal ng walang bata, so super excited. Super saya dahil may baby uli sa pamilya. So, yun lang yun. Pero, I assure you na mas mahal yung anak kaysa sa apo. Kaya lang, pag nagka-edad ka na, syempre pag nagka-apo ka, may edad ka na. Tapos yung mga apong malambing, yung mga apong parang lagi kang binobola, iba kasi yun eh, di ba? Yung mga anak hindi naman bolero, yung mga anak hindi naman mahilig maglambing, dun na sa apo. Kaya lang siguro nasasabi na mas mahal yung apo. Pero syempre, naunang mahalin ng mga anak. Kaya nga naman, ano ang panawagan sa atin at ano ang reminder sa atin? Tayo bilang ngayon lang pinanganak o ngayon lang tayo nabubuhay, i-value natin yung ating mga oldies, yung mga lolo at lola natin. Dahil kung ano tayo, galing din tayo doon sa lolo at lola. Si Jesus, kaya siya ganyan, maawain siya, matulungin siya, kasi nakuha niya rin yun sa nanay at tatay niya, nakuha niya rin yun sa lolo at lola niya. May sinasabi na yung mga elderly o yung mga
matatanda, yung mga lolo't lola, sila yung misunderstood, yung ayaw ng alagaan, yung parang ayaw na nila sa lipunan. Bakit? Kasi makulit na, yung mahirap ng pakisamahan. Kaya they feel unloved and they feel na ayaw na sa kanila ng mga tao. Nakakalungkot, di ba? Tatanda din kayo, kaya kung buhay pa ang lolo't lola ninyo, paramdam sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. Tandaan natin kung wala ang lolo't lola natin, wala ang nanay at tatay natin. Kaya pakamahalin natin ang ating mga lolo at lola katulad ni Saints Joachim and Anne na lolo't lola ni Jesus na nagmahal talaga ng labis-labis kay Mary. Kaya naman siya ay mabuting tao at yung kanyang pagiging mabuting tao, obedient and matiisin, yun ay nakuha kay Joachim and Anne. Kaya naman si Jesus ay ganun din. Kaya kung ikaw ay mabuting tao, salamat ka kay nanay, kay tatay, kay lolo at kay lola. Tandaan natin, hindi nga natin mapipili yung pinagmulan natin, yung lolo at lola natin. Pero, kung sino ka, utang mo sa kanila. Kung ano man ang karakteristik mo. Kaya nga naman, punta na kay lolo at lola at sabihin, mahal na mahal kita. Thank you, lolo. Thank you, lola. Happy Grandparents' Day. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, please be with us always and in all ways, and please take care of my lolo and lola who are already there with you in heaven. To the lolos and lolas out there, take good care of yourselves. Mahalin ang sarili. Take care. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Friday once again. God bless us all. Happy Grandparents' Day.